doon sa Cagayan de Oro, sa kay Pastor Cesar, and then sa Manolo kay Pastor Raul. And praise the Lord, kasi may plano sila na from Davao, didiretso sila dito sa atin sa Soxargin area. And it's a privilege mga kapatid na maging speaker natin siya ngayong umaga at mag-share ko ng Word of God. Isa ito sa mga dati, mga men doon sa Lipa, People for State Baptist Church, na mga, mga teacher at mga active men doon sa Lipa, Batangas. At this time, na nagsulidan po siya ito ang full-time ministry bilang maging full-place po ng evangelist. And thank the Lord, this year lang po ba? Evangelist doon na po na-declare na evangelist para this year lang na po play. Na-ordain as an evangelist. And it's a blessing mga kapatid. I was blessed with this man. Kasi kahit senior na po ay nagpapagamit sa Panginoon. Ito ay retired pilot. Hindi ko basta-basta mga kapatid. Kasi pilot po silang pang-international. So, nabiyahin ko ito noong ng Pilipinas, United States of America. So, Airbus pa o Boeing itong dala niya? Boeing. Boeing. O, malaki po yung na makina. Hindi ko basta-basta. Boeing po. Ang sinabi Boeing company na lalaki po yan. So, ilang seater po yan. Yun ang trabaho po yan. Sa ilang years, I think, mula 30 years. Ang pilot ko yun. Kaya may privilege ito, mag-travel sa pag-libre po sila ng asawa na. Anytime around, basta panglang, libre po sila kahit sa Amerika. Kasi sa blessing, at nakita ko yung buhay niya, kahit gano'n simpleng tao, pero mga kapatid, nagpapagamit sa Panginoon kahit ang kanyang edad. So, pili ko na tayo magamit kahit may edad na. Ang pagliling ko sa Panginoon, ageless. Amen? Kung magpasok ka sa kumpanya, may age limit. Kung salamat sa Panginoon, walang age limit. Ang ating age limit, mag-rapture na. Doon na natin retirement. Salamat sa Panginoon, is a blessing. Ngayong umaga, magawa tayo. Isa pong evangelist, mga kapatid, district of the prophet, evangelist Dondo Namar. Good morning, evangelist, and challenge us today with the Word of God. Good morning sa inyong lahat. Maayong aga sa inyong lahat. Sa inyong tanan. Tama. Okay, good morning. And tama po yung sabi ni Pastor Leonard na ngayon February lang po ako nagtanggap na maging sama lang ako ng sama, nagpapagamit. Bakit hindi ka maging official na lang na mag-evangelist para para yung bang hindi na nag-agam-agam na kailangan ka magsalita. So, pwede na sabihin na, ikaw dito, wala kang, hindi pwedeng sabihin, hindi ako evangelist eh. Kaya, sige na, tanggapin para sa Panginoon, glory to God, kahit na 65 years old, pwede naman pala. Amen. So, kayong mga maedad dyan, pwede kayo magpagamit. Okay. And number 2 ay, nililinaw ko lang ha, asawa ko po yung kamag-anak ni Pastor Dulay. Dulay din ang apelyido niya nung dalaga siya. Ang roots din nila ay La Union din. At ang nililinaw ko, asawa ko siya. Hindi ko siya anak. Kasi 5 ang tao na nagtanong, anak po siya, anak nyo? Asawa ko po siya, asawa. Amen. Tayo magsitayo, buksan natin sa Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6, doon po tayo magsimula. Basahin natin yung 1 to 4 lang. Okay. Nandiyan na ba kayo? Buksan yung mga Bibles. Amen. Nandiyan kayo? Amen. May nagbubuklat pa. Sige. Bilis. 6. Ephesians chapter 6. Okay. Nandiyan na kayo? Sige. Pag nandiyan na kayo, say Amen. Amen. Basahin natin sabay-sabay ang 1 to 4 lang. Amen. Anda, basa. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise,
that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa salita ninyong nabasa. Lord, we pray na yung verse po na ito maging totoo sa amin lahat, especially po sa mga fathers, O Lord. Lord, tulungan nyo kami at give utterance po sa akin, Panginoon. May I speak boldly to make known this matter of child training, Panginoon. And I pray po na ang mga parents dito ay maging ma-enlighten din sila tungkol sa bagay na ito. At ganoon din po ang mga children. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Okay, kayo magsiupo na po. Ang pinag-usapan po kanina ay headship. Headship at itutuloy po natin yon. Kailang gagawin nating detalyado. Ang headship po, ang tatay at saka ang nanay, sila po yung magtitrain sa anak. Sila ang trainer. Sila yung unang-unang teacher po ng mga anak. Amen? So, nako, dito tayo. Yan, sandali lang ha. Yan. Nasaan na siya? Yun. Basic child training. So, nabasa na po natin yung Ephesians 6:4. Ephesians 6:4, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Punta tayo sa Ephesians 6:4. Ang sabi dyan ay, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them in the nurture and admonition of the Lord. Nakapula po yung nurture and admonition. Kaninong trabaho po yung nurture and admonition? Nandun sa unahan, yun And ye fathers, dapat pala mas pinulahan ko yung ye fathers. At binaglagyan na bold din para makita natin na kayo, fathers, ang may responsibilidad niyan. Hindi po kanino nyo ibibigay. So kaya ko binigyan ng pula yung nurture and admonition, ay yun po yung ating pag-uusapan. Una po ay nurture muna, bago admonition. Hindi yung palo muna, bago magsabi na, not next time gawin mo yan. Hindi. Dapat mag-training ka muna na gawin mo ang bagay nito na tama. Kung hindi niya susundin yung tinuro mo, saka ka magpapalo. Hindi baliktad. Okay? So, ang ibig sabihin ng nurture po ay yun yung nagno-nourish. Bigyan mo muna ng pagkain, spiritual food muna. Okay? That which promote growth. Lahat ng bagay na nagpo-promote ng pagkain ay ng paglaki, yun muna ang gawin natin na una. Kasi ang arrangement, nurture muna bago admonition Hindi baliktad. So, dapat unahin muna natin ang education, unahin muna natin instruction, unahin muna natin yung teaching, unahin muna natin ang training, bago ka palang mag-admonish kung hindi siya sumunod. Okay? Hindi baliktad. Okay. So, yun po ang disenyo ng Panginoon. That is the design of God. Mauna, nurture. Baliktad ang ginagawa natin, baliktad ang ginawa sa amin. Noong unang panahon, nandiyan na kaagad yung pamalo Hindi namin alam kung bakit kami napapalo. Pero salamat sa Panginoon at ang nanay ko, kahit na hindi nagba-Bible, gumamit ng palo. Amen. Ang gusto kong ipuntiriyahin dito ay dapat proactive ang mga Kristiyano. Hindi reactive. Ang proactive ay iniisip na kaagad kung ano ang mangyayari at ginagawan ng paraan yun. Hindi yung ihintayin mo na maging luko-luko na yung anak mo, saka ka palang gagawa ng paraan. Reactive po yun. Dapat proactive. Makikita natin sa Biblia na pwede naman May mga example sa Bible na bakit dapat magampanan ng parents yon para hindi maging ganun ang anak.
Marami, may examples. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, una, nurture muna. Bago ka mag-admonition. Ang admonition ay reproof, discipline, against faults, reminders, duties, cautions, directions. Kasama na rin yung pamamalo niyan. Kasama ng pamamalo. At i-emphasize natin, ang trabaho na yan ay trabaho ng parents. In-emphasize na po ni Pastor Leonard ito kanina, hindi po yaya. Hindi porke meron kayong pera na mag-ano ng yaya, ay ibigay ninyo yung responsibilidad sa pagtitraining ng anak nyo sa yaya. Hindi, kayo yun. Okay, hindi sa lolo at sa kalola. Hindi rin sa pastor. Mayroong maituturo si pastor, pero pag nakatayo siya dito, tuturo niya ito. Pero yung responsibilidad, araw-araw na pagtitrain ng anak, kayo yun. Hindi naman pupunta si pastor sa bahay nyo eh. At saka hindi tama yun na maghihimasok ang pastor sa mga bahay. Meron kayong head kayo sa bahay ninyo. Pag-uusapan natin yan sa sunod na slide. Hindi rin yung sister-in-law, kung meron kayong kamag-anak na nandun sa bahay, hindi siya ang magti-training. Amen? Hindi rin yung gobyerno, specifically yung educational system, hindi yung teacher nila o teacher na nagtuturo sa eskwelahan ang magti-training siya. Kasama yung training nila, pero sa pagbabasa, pag ano lang, yun ang ituro nila, pero yung pag ano ng attitude, yung mga pagsunod sa magulang, pagsunod sa batas ng Diyos, kayo yun. Hindi yung teacher, hindi nga niya alam yun eh. Ang alam lang niyang ituturo, paano mag-multiply ng 1 times 1, o kaya magbasa ng English o Filipino, PP yung pilar. Yun ang alam niya ituro. Okay? So ito yung gusto kong i-follow up dun sa turo ni sinabi si Pastor Leonard kanina. Dadagdagan ko lang. Kasi ito yung 1 Corinthians 11:3. Na kanina, di ba? Bubusisiin lang natin. Man, Christ, God, woman, nasa baba, God. Sorry, naapakan. Sorry. Yan. God sa taas. Saan ang children? Nandito sa ilalim. Under the man and the woman. Under the man and the woman yan. Ang responsibilidad yan, man at saka woman, ititrain nila yung anak nila. At iyan po yung means of communication to God. Yun din po yung responsibilidad, yan yung takbo. Yan din yung means of communication. Hindi pwede mong baguhin yan. Kasi pag binago mo yan, nako, maraming consequence yan, negative na consequence. At meron ditong lola at saka parents, grandparents, lola and lolo, ay gusto kong idiin na hindi ka pwedeng, yung grandparents at saka yung lola at saka lolo na yan, ang kinakausap ay yung man dapat, yung head of the family. Hindi siya pwedeng dumidiretso at saka yung man na yan, siya rin ang kakausap sa tatay niya at saka tatay nung asawa niya. Yung lola, hindi pwedeng dumiretso sa wife kahit na anak na ninyo yun. Kahit anak nyo yun, huwag kayong dumidiretso. Nagkasal na sila eh. Nung nagkasal na sila, sabi nung tatay na may asawa, I am transferring the responsibility and the coverture to you. So nung transfer na yung coverture, yung asawang babae na ito, nanay niya ito, transfer na ito sa man, hindi ka na pwedeng basta-basta punta sa wife at kakausapin mo siya. Magkakagulo. Ito dapat maayos ang usapan nito. Dapat mother-in-law ito at saka father-in-law dapat. Pag dumiretso ka sa anak mo itong babae, pag dumiretso ka doon, ang tingin ng man na ito sa'yo, father outlaw.
at saka mother outlaw. Yun ang mangyayari. Hindi niya sasabihin sa'yo, kaya lang yun ang mangyayari. At hindi pwede rin niya yung babae ay dumiretso sa lola. Yung babae, meron kang head, ang kakausapin mo ay ang asawa mo. At sabihin mo nga sa magulang ko, sabihin mo nga sa parents ko na ganito. Ganon. Hindi mo didiretsuin yun. Oh, ganon din sa anak, yung lola hindi dumidiretso sa grandchildren. Kami, may grandchildren kami ngayon, kaya lang temporarily, sinabi ng tatay niya, bahala muna kayo dito sa anak ko ha, yung apo, kaya kasama namin. Pero careful kami na yung emotions niya ay hindi lumipat sa amin. Hindi namin siya lagi bibilhan ng Jollibee araw-araw. Hindi namin sasabihin namin, nandito si Wiki, gusto mag-Jollibee. Pera niya ang gagamitin niya, ha? Kasi kung kami ang lagi ang bibili, aba, doon na lang ako kinalula, lagi akong may Jollibee. Ayaw ko na sa inyo. Pag naghingi ako ng Jollibee sa inyo, gamitin mo ang pera mo. Hindi pwede yon. Dapat ang takbo ng communication ay grandparent punta sa anak. Anak punta sa mama, papa punta sa lola. Ganon. Okay? So hindi pwede Hindi pwede rin na yung anak, turuan ninyo mga anak ninyo na hindi didiretso doon sa lola. Magkakagulo ang buhay ninyo pagka ganon. Sundin ninyo ito. Communication, responsibility, yan ang takbo. Yan 1 Corinthians 11:3 Okay. So, kukurusan natin yon. Kukurusan din natin ito. Ngayon, kasi ito, may linya rin ito na parehas kagaya ng linya niyan Meron ding God dito, may Christ din dito. Itong grandparent, may asawang lalaki, may asawang babae. So, ganun din. Wala na nga lang silang anak na kasi lolo-lola na sila Kung kagaya sila ni Sarah at saka si Abraham na pwedeng mga anak pa ng 100, di pwede pa. Dito magkakaroon pa sila. Pero hindi pwede yung cross-cross. Amen? Intindihin nyo yan. Ganon din dito sa pastor, sa church pastor. Hindi siya pwedeng, ang kakausapin sa Spiritual Republic, ang kakausapin ni Pastor Leonard, kayo na mga kalalakihan. Kalalakihan, kayo mga tatay. Kayo ang kakausapin niya, at ikaw din na may problema ka sa asawa mo. Man, ikaw may problema ka sa asawa. Punta ka kay pastor, kausapin mo siya. Pastor, parang itong asawa ko, na siya na nagiging head. Yun, pwede mo kausapin, mag-usap kayo. Ngayon, si pastor, hindi na diretso sa woman. Kung i-authorize ng man na, pastor, kausapin mo nga yung wife ko, pero dapat kasama kayo na kausapin. Hindi mag-uusap ang pastor at saka woman lang. At saka kung mag-uusap man ang pastor at saka woman, yung pastor, isama niya yung wife niya. Hindi yung silang dalawa lang na pastor na lalaki, woman na babae na may problema. Tapos pag sinabi na ng problema yung tapos, pastor. Tapos dadalawa lang sila. Dapat yung asawa ng pastor kasama pag may nagbe-visitation na babae. Kung inauthorize ng lalaki na makausap ng asawa niya, pwede. Pero mas maganda na asawang lalaki, asawang babae, kausapin nila yung pastor, nakasama yung asawa ng pastor. Hindi pwedeng hihingiin nitong lalaki na ito kasi pastor siya ng tahanan niya Hihingiin niya si pastor, pwede ba tulungan niyo yung bahay namin kasi medyo nagkakagulo na? Ganon. Hihingiin mo. Kasi hindi magkukusa siya na makingimasok sa problema niyo sa buhay. Pero pwede kayong humingi ng advice kasi siya ang pastor niyo Wala naman kayo ibang paghihingian ng advice tungkol sa pag-aasawa, so anything. Hindi naman kapunta sa barangay. Hindi, pastor ang puntahan ninyo. Pastor, hindi. Ngayon, ang daan niyan ay man to the pastor. Kaya nga 2 araw yan, pag ganyan, pag ganon. Amen. Amen? That's right. Ayaw yata ninyo, si pastor lang nag-amen Dapat parehas kayo. At kaya yung Spiritual Republic,
kayong mga lalaki, mga ama sa tahanan, siya ang kakausapin niya. Nagko-communicate kayo lagi. Kaya, hindi siya pwedeng didiretso na, ikaw din na babae, hindi ka pwedeng didiretso kay pastor. Lalo na kung mag-isa siya sa opisina, kakatukin mo siya doon at kayo lang mag-usap, hindi pwede. Hindi pwedeng diretso sa children. Ang children, hindi rin doon. Pero, qualify. Kung emergency na, nakita ni pastor na nahulog na yung bata doon sa railings na yun at tatawagin pa ba niya yung kanyang tatay? Hindi pa niya tutulungan yung bata na dalhin sa ospital? Hanapin mo yung tatay nito kasi nahulog. In case of emergency, ang mercy ng Panginoon ay kung sino man ang nakakita sa inyo na may nahulog na bata, tulungan nyo, gawin ninyo. Tapos tawagan nyo kagad yung tatay o yung anak mo nandito sa ospital, dinala ko sapagkat nahulog. O, wala na siyang malay. Ganon. Emergency, pwedeng i-bypass mga yan. Okay? Pero pag hindi emergency, hindi pwede. Dili, ganyan. Dili. Cross. Okay? The devil wants to distort this one. Gusto niyang i-subvert, gusto niyang i-ruin, gusto niyang sirain, gusto niyang alisin yung ganyan na sitwasyon. Ayaw niyang maintindihan ninyo yung 1 Corinthians 11:3. Kasi ang gusto niya, masira ang anak ninyo. Gusto niya masira ang relasyon ninyong mag-ina, mag-ama. Gusto niyang masira ang pamilya. Gusto niyang masira yung relation ng man, wife, at saka children. Bakit? Kasi pag nasira yung relasyon ng man, woman, at children, yung family na yan, sira na rin yung church. Kasi ang membro ng church ay mga family. Pag nasira yung family, isa lang na masira dito na family ng Liberty Baptist Church, ay di, affected na yan. Sira din yung church. Kakagulo. Kaya dapat sundin yan. Ngayon, ano ang authority yung pastor? Ito, lahat nito, membro ng body of Christ. Yung mga man, ito nga ang head eh. Head. Sino ngayon ang representative ng Christ na head na yan dito sa lupa? Ay walang iba kundi si pastor. Pag nandito siya na nakatayo, siya yung head nyo lahat. Nire-representa niya si Jesus Christ. Kung ano ang tinuro niya dito, magsunod kayo. At ang pagsunod ay kayo mga tatay, pag-implement kayo mga tatay, gawin ninyo yung sinabi ng pastor dito sa pulpito. Okay? I-follow up ninyo, i-implement ninyo. Kayo may responsibilidad na ganon. Hindi pwedeng si pastor ang pupunta sa bahay nyo, ginagawa ba ninyo yung tinuro ko sa church? Ay, mamamatay siya kaagad. Kabata-bata pa, mamatay na. Pagka ganon. Kaya kailangan kayo mga tatay. Kailangan kayo mga tatay. Pero as a whole church, as a body of Christ, kayo, pamilya dito, pamilya kayo, pamilya, membro kayo ng body of Christ kung ligtas kayo. Kung hindi kayo ligtas, hindi pa kayo membro ng body of Christ. Membro lang kayo ng local church na si Liberty Baptist Church. Pero baka ganun man, meron pa ring head doon na nagre-represent si Pastor Leonard. At siya yung magtuturo. Kaya meron pa ring generally may ang pastor sa inyo, pero specifically sa bahay ninyo, kayo yun. Kayo mag-training sa inyong mga anak. Okay? Amen? No, medyo napatagal ng konti. Actually, wala yan eh. Pero nakita ko, isingit natin ito sandali para maintindihan ninyo talaga na meron kayong responsibilidad. Okay? So, ang mga bata kasi, bakit kailangan natin i-training? Kasi nagsimula sila na wala silang alam. Sinong bata dito na magaling na kagad pagkaanak? Magulang, alam ba niyo? Marunong na ba kagad ang anak niyo? Hindi wala silang capacity na mag-self-restraint. Wala silang capacity na mag-value ng anything. Basta masarap, basta masaya, dito ako. Ganun ang bata. Pero yung iba, wala na. Wala silang capacity. So,
So makita ninyo na no social consciousness, hindi rin siya marunong sense of responsibility, wala din. No knowledge of rules. Wala silang alam sa rules. Social, economic, health, etika, spiritual, wala din. Pag pinabayaan ninyo yan, hindi maliligtas mga yan. Ano pa? No knowledge of natural laws. Hindi nila alam na merong kuryente na tumatakbo dyan sa saksakan na yan. Hindi nila alam yan. At bigyan ninyo ng isang pangsaksak dyan, itutusok niya yan. Tapos ilalagay niya sa bunganga niya yung kabilang dulo. Di makukuryente. Nangyari po yan sa aking anak na panganay. Tahimik siya doon sa dulo. Yung nanay naman, iniwan niya yung thermos, yung saksakan ng thermos, yung pampainit, meron kayo dyan eh. Kahapon nakita ko, sa bahay ni Pastor Leonard pala yun. Yung isasaksak mo yung thermos, iinit mag-isa, pagka namatay, may kulay pula doon. Yun, iniwan doon, naksaksak. Pumunta doon yung aking anak, tinitignan, nilagay yung dulo sa dila. Tapos, ano yun? Pagtingin namin yung mayroong 2 puti doon sa dila niya. Dito. Nalaman na namin na isinubo niya yung kuryente. Hindi na kuryente siya. Wala silang alam. Ituturo ninyo yan. Hindi nyo pababayaan. Anak, mayroong kuryente dyan. Ano yung kuryente? Bahala ka na mag-explain kung ano yun. Biology, hindi rin niya alam. Physics, lalo na. Hindi nila alam na pagka nandun sila sa taas at tumalon sila, ay mahuhulog sila sa ilalim. Hindi nila alam yun. Kaya babantayan ninyo yun. Responsibilidad ninyo, tatay, nanay. No knowledge, hindi nila alam yung pag-ibig. At saka pagkikare, hindi nila alam yan. No knowledge of what acceptable and unacceptable behavior. Kaya nga kung pabayaan mo, magiging bad attitude mga yan eh. No knowledge about reading. No knowledge about listening. Kaya pag pinabayaan mo yan, hindi magli-listen yan. Nandyan lang sa labas, maglalaro at saka maglalaro ng cellphone. So, nasa Bible na ang bata talaga ay bata, walang alam. Okay? So, hindi na natin babasahin yung mga yan kasi madadaanan din naman natin mamaya. Sayang yung panahon. So, next slide na tayo. There are 4 areas na ang bata ay kulang. At pinakita na Luke 2:52. Sino yung tinutukoy dyan? Si Jesus Christ. Jesus Christ. So, and Jesus increased in wisdom, stature, and favor with God and man. So, may 4 dyan na nag-increase. May 4. Yung mental needs. Ang children ay kulang sa mental needs po yan. Ang children ay kulang sa physical needs. Yun po yung una is lack of wisdom, lack of stature. Yung si Jesus Christ kanina, yung binasa natin, no? Si lack of favor means social needs po yan. At ang sunod ay lack of favor with God, spiritual needs po yan. Yun yung binasa natin sa Luke 5:52. Luke 2:52. So, ang tutukuyin ngayon natin, paano naging ganyan si Jesus Christ? Paano nagkaroon ng wisdom si Jesus Christ na sa 4 na yan, paano? Dahil ba Diyos siya? Pwede rin. Kaya lang intindihin natin na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. He is man and also a God. Ibig sabihin, nung siya ay nandito, subject siya sa laws ng mga kasama niya na kagaya niya na bata. Ibig sabihin, si Mary at saka si Joseph, trinain sila. Trinain si Jesus Christ para magkaganon, para mag-increase ang wisdom niya. Okay? So, una na gawin ng mga magulang, una na gawin ng mga tatay, at saka nanay, unang gawin ninyo is you train your child to be godly.
Luke chapter 2 verse 41. Eh kasi yung ano natin kanina, Luke chapter 2 verse 52 eh. Paano naging ganon si Jesus Christ? Balikan natin yung Luke chapter 2 verse 41. So ibig sabihin, yung magulang niya, para magkaroon ng wisdom, stature, and favor, dapat matrain ang bata. So, trinain ni Mary at saka ni Joseph na maging godly itong si Jesus Christ. So, paano maging godly? Bago natin baybayin na isa-isahin, ay sana I try my best na tapusin natin ng alas 12. Pero kung lumampas ng konti, what is konti between friends? Okay lang? Alam nyo? Okay. So, ito po yung mga ginawa ni Mary and Joseph. Na makikita natin sa verse 41. Naging willing to join spiritual gathering. Nag-prefer siya na mag-stay siya dun sa tabernacle. I-train din natin na mag-stay ang anak natin sa tabernacle o kaya kung sa bahay, sa bahay. Hindi yung alas 6 na, gabi na, wala pa rin. Hindi pa rin umuwi. Train natin. Sitting attentively sa kung saan man siya nakaupo. Attentive siya na nakaupo. Verse 46. Luke 2:46 siya na. And he is in the midst of the doctors. Na adults. Doon siya. Verse 46. Hearing and asking question. Verse 46. Yan, ay tinuturo lahat yan. Ano pa? Doing his father's business. Verse 49. Hindi basta-basta gagawin ng bata yan para maging godly. Dapat ituro nyo. Turo nyo yan. Kung hindi nyo ituro yan, hindi magiging ganyan kung hindi ginawa ni Mary at saka Joseph yan, hindi mag-increase in wisdom, stature, and favor si Jesus Christ. Pwedeng, basta ang tignan natin yung Jesus Christ na nagkatawang tao. Yun ang tignan natin, ha? Ano pa? Ibigay ko naman ito kay Pastor. I-send sa message ninyo para basa-basahin ninyo ulit. Ano pa? Number 1 lang yun, ha? Number 1. Ang number 2, he was trained to be responsible. Number 3, he was trained to hang around the right crowds. Number 4, he was trained to have a hunger. Ay, mali yung spelling ko ng hunger. Ito ay you. Hindi pa rin na-correct. Hunger for truth. Palitan na lang ito ng you. Ibig sabihin, dapat gutom siya sa katotohanan. Ang number 5 ay, he was trained to be respectful. He was trained to be totally dedicated to God. Verse 49. He was trained to make the right choice. Verse 49 then. He was trained to have practical skills. And number 9, sana maabot natin lahat yan, he was trained to be fully obedient to his parents. Yan yung outline natin actually. Okay? So, ano ang number 1? Pasadaan lang natin itong konti. Bakit yung mga parents ay hindi nila nagagampanan yon? Bakit? Kasi ang mga bata foolish talaga yan eh. Foolish. Hindi maintindihan ng mga nanay, tatay na foolish talaga yung mga bata. Dapat alamin niyo na foolish sila. Kaya ano yung responsibilidad ninyo? Responsibilidad ninyo. Alisin ninyo yung foolishness na yon. I-demonstrate natin mamaya kung paano alisin ang foolishness. Ang parents naman, hindi nila alam kung ano ba yung child. Ano ba yung child? Dapat alam niyo kung ano yung child. Huwag kayong mag-train ng adult na. Dapat yung child ay, kung may makita kang bata dyan na kahoy, yung kulay green pa, na pwede mong baluktutin at hindi siya mabibreak. Pagka kulay brown na yung kahoy, pag binaluktot mo, ay hindi na susunod yun. Magbibreak na yun. Okay? So, ano ba yung child? Yan. So, bilisan lang natin. Ang child at saka adult, yun lang ang tinutukoy sa banal na kasulatan, ha? Walang adolescent, walang teenager.
ang tinukoy lang ng Bible ay child at saka adult. Ano ang basihan natin? Yan. Dapat mabigyan ninyo ng demarcation line kung ano yung child at saka adult. Ano ba? Paano ba i-determine? May mga Bible na nagsasabi, there is no period between child and man. Yun yung sinasabi ko na walang adolescent period. Sa academe lang ito na may adolescent period. Para daw intindihin yung mga adolescents kasi iba kasi sila. Hindi. Ang Bible, walang adolescent. Child lang at saka man. Okay? Kung sino man mga teacher dyan na, teacher din kami ni Sister Nancy. Alam namin yan, tinuro yan sa amin. Intindihin ninyo ang mga adolescent kasi nagta-transition yan eh. Hindi. May mga verse. Child, man. Children, men. Walang children, adolescent, men. Wala. So what is a child? Ano ngayon ang edad? Ano ngayon ang child ng edad? Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa training, training. Anong edad ang child? Anong edad ang adult? Okay? So, dito sa Genesis 17:12, ang 8 days old ay circumcised at tinawag na child. So, ibig sabihin, ang 8 days old pala, child yun. Okay. Child yung 8 days old. Ano pa? Nung sa Genesis 22:55, tinawag na children yung nasa buntis. The one that is inside the womb is called children. So, ibig sabihin, buntis ka, mayroong bata sa loob, children na rin yun, child na rin yun. Hindi pa napapanganak, children na. Genesis 25:22. Okay? Doon naman sa Deuteronomy 6:6-7, yung sinasabi dito na, oy, tatay, kayo pa rin ang in-address dito, kayo ang kinuman dito, tatay. Naturuan daw ninyo ang mga anak ninyo. Sino? Children. Children ang turuan ninyo. Hindi grown up, hindi adult. Children. So, tandaan natin yun, mga tatay, mga parents, mga nanay. Turuan ang children. Okay. Ang hinahanap natin, anong edad? Okay. Si Samuel, 1 Samuel 2, tignan mo, child. Si Samuel ay child. Hindi niya binigay ang edad, so, pwede natin lampasan yan. Okay. Dito sa Matthew, naghanap ng hari ng tinawag na children. Sino yung children? Sinabi niya, yung mga 2 years old and under. 2 years old and under, children pala yan. Child. Okay. So, may mga verse tayo, no? Okay. Luke 2:40, ito na yung verse natin. And the child grew and waxed strong, spirit is filled with wisdom, and the grace of God was upon him. And in verse 42, anong sabi niya? And he was 12 years old. Ilang taon si Kristo nung child na tinawag sa kanya? 12 years old. Importante ba yung 12 years old na yan? Importante po. Bakit? Jesus was called a child when he was 12 years old. Ano bang implication niyan? Ang pinag-uusapan natin, Luke chapter 2 hanggang sa 52, na kung saan na-describe na si Jesus Christ ay nag-increase in wisdom and stature, nag-increase. So, edad niya 12 Hindi pinalagay niyo sa isip niyo yung 12. Ano ang ginagawa niya nung 12 years old siya? So, yun yung titingnan natin mabuti. So, ang minimum age ng 12 years old na yan ay, sa mga ibang bansa ay, pagka age 12 ka na, pwede ka nang maghanap buhay. 13 ka kanina, sabi mo 13 ka, di ba? Pwede ka nang maghanap buhay. Anong alam mo na hanap buhay? Meron? Wala? Nung 11 years old ako, gigising ako ng 4 o'clock, pupunta ako dun sa magpapandisal at magkuha ako ng karton at lalagyan ko ng pandisal yung karton. Lalabas ako dyan sa mga nagbibiyahe ng at, Nopoy! Tinapoy! Pag tinawag ko, akyat ako sa bus, bili lahat ang mga yun. Na pag nabili, uwi na ako. Ibigay ko na yung kita ko doon yung tira, kung meron mang tira na pandesal, doon sa magpapandesal, bakery,
balik ako, tapos maghilamos, magligo, punta sa para, may pera ako. Hindi ako naghingi sa magulang. Pero siyempre, magpaalam ko sa magulang mo, pwede ba ako magtinda ng pandesal sa umaga? Kung papayagan ka, sige. Pero sinasabi ko, 11 years old ako, naggaganon ako. Titinda ako ng pandesal. Doon sa streets ng San Fernando, La Union, doon ako nag-grade 6. Oh, so pwede. Pwede kang maghanap buhay na 12 years old ka. Okay. Dito sa atin, pag 7 to 14 ka na, sa USA, pag 7 years old to 14 years old ka na at naggawa ka ng masama, criminally liable ka na. 12 years old. Dito sa Pilipinas, 15. Kaya lang ibababa nila 9 to 12 na lang. Kaya importante yung 12. 12 years old. Ay sa mga medical, sino mga nurse, sino mga doctors dito? Wala, mga nurse. Pag tinignan mo yung bote, yung bakit may nakalagay doon na 12 years old and below, teaspoon. 12 years old and above, tablespoon. So alam din nila na importante yung 12 years old. Yes, yes. Kahit saan. So ibig sabihin, 12 years old pa lang, dapat tayo ay tandaan ninyo yan, magulang, 12 years old, importante yan. Children inherently foolish. Parents don't know when to start training. 12 years old, dapat train ng bata. Hindi ibig sabihin, 12 years old, magsisimula ka na mag-training. Hindi. Si Jesus Christ ay increased in stature, in wisdom. 12 years old na siya. Amen. Praise the Lord. Oh, kita ba ninyo, mga nanay, tatay? Kung nahuhuli kayo sa pagtitrain ng mga bata, okay lang, simulan na ninyo ngayon. Simulan ninyo mamayang hapon, mag-train na kayo. Dapat ang 12 years old may wisdom na, increase in wisdom, in stature, in spirit, and dapat meron na siyang alam tungkol sa Panginoon. Actually, dapat ligtas na nga eh. Oh. Proverbs 22:6, dapat train up a child. Okay? So, dapat i-start natin ang training sa bata pa. When do you start training? Mas mababa pa sa 12. Para pagdating sa 12, okay na siya. Oh, okay? So, lampasan na natin yung iba dyan. Basta, importanteng tandaan natin mga magulang, dapat okay na siya pagdating ng 12 years old. Ay hindi naman pwedeng birthday niya bukas na 12 years old ay ititrain mo na ngayon para maging okay siya bukas na 12 years old na siya. Hindi. Dapat 2 years old, 3 years old, 4 years old. Tinitraining mo na siya. Yung mga gymnast ng mga magcha-champion sa gymnast, hindi nila tinitrain na 14, 15 years old. 3 years old, 4 years old, nandyan sila, patuwad-tuwad na sila. Nagtitrain na sila. Kaya dapat simulan bata pa. Amen? Oh. Ano pa? Kailan mo ituturo na mag-toothbrush? Siyempre, kung meron na siyang ngipin, doon ka magturo mag-toothbrush. Alam naman mag-toothbrush siya, wala pa siyang ngipin. Nandyan ba? Nandyan, oh. Ano pa? Kailan mo talaga simulan ang training? Kailan ba mararamdaman ang bata yung joy? Nung binisita ni Elizabeth binisita ni Mary ba si Elizabeth? Basta basahin ninyo ito ha. Nung binati yung magpinsan itong Mary at saka Elizabeth nung binati, aba yung bata dun sa loob ng tiyan ni tumalon at nag-react siya dun sa bati nung babae na mother na nagtalon yung bata sa loob. So ibig sabihin, bata pa lang, pwede. Bata pa lang, basahan mo na ng Genesis 1:1. Magsimula na yon, magme-memorize na yon. Oh, okay? Yan the babe leaped in my womb for joy. Pwede.
Oh, kaya nga, sabi ng mga child psychologists ay, lagyan mo ng music dyan sa tabi mo habang natutulog ka. Hiniram lang nila dito sa Bible yun. Mga psychologists, mga child psychologists nagsabi na, lagyan nyo ng tape na humaawit. Habang nagtutulog ka, ilagay mo dito sa tabi ng... Principle is here. Okay. Oh, training can start from 6 months in the womb. Pwede. Okay? So, ano pa? Nandyan na yung mga iba na yung pagtututbrush. Ito, importante ito. Kung marunong yung anak ninyo na maglabas ng mga laruan niya sa karton, inilabas niya, dapat marunong din siya na pick upin yung laruan na yun at ibalik niya nung tapos na siyang naglaro. Hindi yung ilabas niya yung karton na laro-laro dyan, ikalat niya dyan, tapos pag natapos na siya naglaro, ikaw na tatay, ikaw na nanay ang mamumulot doon at ibabalik. Hindi! Turuan ninyo na pulutin mo yun, ilagay mo doon, pulutin mo yun, ilagay mo doon. Ganon yun. Ibig sabihin, kung may isip na siya na maglabas ng laruan, may isip na rin siya na ibalik ang laruan. Hindi kayo ang magbalik, hindi yaya ang magbalik, hindi lola ang magbalik, siya ang magbalik. Oh, dapat tandaan nyo yan. You start teaching your tribe. Kailan mo tuturuan na magsalita? Kung marunong na siya magsabing papa, mama, pag nagsisimula na nun, turuan mo siya na magsalita na ng manly. Hindi nung hindi pa siya nagsasalita, okay lang, cute lang na, Mommy, Daddy, Papa. Pero nung nagsisimula niya, Papa, Mama, ganun na. At kasi kung ang sasabihin mo, Papa, Mama, paglaki niya, 4 years old, ganun pa rin, Papa, Mama, mali. Turuan nyo. Basta nagsimula na, talk manly kagad. Oh, ano pa? At the age, kailan nyo turuan na mag-aral? Sa age 12 ba? Hindi, doon pa. Kasi after ng 12, naku, mahirapan ka na. Sinabi ko na yan kanina, okay? So, yung 12 years old po yan, binigay ng Diyos para meron tayong standard. Ang standard po natin, 12 years old. Hindi 15 years old, hindi 16 years old, 12 years old. Let us find out what Jesus was doing at the age of 12. Yan. When Jesus was 12 years old, ano yung sinabi natin? Godly na siya, godly. So ano yung wag na natin, kayo na magbasa niyan kasi yung 12 na yan, yun yung definite at saka concrete goals at standard natin dapat. Ay ngayon, ang standard ng mga simbahan ngayon, mga 12 years old, mga lampa Hindi ako galit. Ha? Pinapakita ko lang. Meron. Yan dapat. Yung 12 years old na si Jesus Christ ay itinaas niya yung standard. Inilagay niya sa higher pedestal yung image at status ng 12 years old. Ang mga 12 years old natin ay dapat hindi lampa. Marunong na dapat. Okay. So ano yung ginagawa? I-train mo na godly. Ano ngayon yung godly? Letter A sa godly ay dapat dalhin mo lagi siya sa simbahan. Hindi mo iiwanan dun sa lolo-lola. Ako, magsimba muna ako. Iwanan ko muna ang aking anak. Hindi. Kargahin mo yan. Dalhin mo dito. Bakit? Sila ay pumunta sa Jerusalem. Inakay nila si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay willing na sumama. Hindi siya nagmumurmur. Pag yung anak nyo ay sinabi nyo sama kayo at nagmumurmur, ayusin nyo yan. Bata pa lang, ayusin ninyo. Dapat hindi siya nagko-complain. Sama lang, willingly. Ayusin nyo yan. Kasi kung hindi nyo ayusin yan, hindi siya pupunta sa church. Kayo lang mag-asawa ang pupunta sa church. Pagka naging 12, 13, 14, naku, nandun na sila sa barkada. Dapat ayusin na ninyo ngayon pa lang. Okay, ano pa?
Ay, ito yung sinabi ko sa inyo ha. Walang teenager ha. Wala. Yan ay ano lang, sabi ng mga world system natin, mga academy natin, ay intindihin daw natin yung, ay wala. Intindihin daw natin sila, hayaan muna natin na itry nila yung drugs, hayaan muna natin na itry nila magsigarilyo, hayaan muna natin na itry nila yung mag-inom, na mag-boyfriend at saka girlfriend, hayaan muna natin yan kasi intindihin natin kasi nasa teenager sila eh. Mali! Huwag kayong maniwala doon. Dapat 12 years old pa lang sila, ayos na sila. Huwag mo hintayin na 13, 14, 15, 16, 17, wala na yan. Lumampas na. Pero kung hindi mo nagawa noon, pwede mong gawin at manalangin ka sa Diyos na tulungan mo ako. Tulungan mo ako, itong anak kong ito, napabayaan ko. Pwede kong magawa pa ba ang sinasabi mo sa banal na kasulatan? Manalangin ka lang. Okay? So, wag natin hayaan yung sinasabi ng world system na yan. Wag. Bible tayo. Bible. Okay? So, kasi magiging maging wrong ang training natin pagka ganyan. Pag sinundan natin ang training ng sanlibutan, pangit. Okay? So, dapat 12 years old. By. Ibig sabihin, 12 years old, ayos na sila. Okay. Letter B, sa number 1, preparing a place of gathering. Nandun siya sa tabernacle. Si Jesus Christ, nasa temple pala. Verse 46 siya nasa temple siya. Hindi siya nagtatakbuhan sa SM na kagaya ng mga other 12 years old, linggo, nasa SM, nagtatakbuhan doon. Hindi. Nandun siya sa temple. 12 years old na yan. Hindi sa mall. Ay, wala namang mall noong unang panahon, Jerusalem. Ngayon yan, may mall. Train our children to stay in the tabernacle or sa temple. Sa ngayon, stay in the church. Dapat ang anak natin, wala siyang takbuhan kundi bahay church. Bahay church. Amen? Okay. Merong time na mag-play. Dapat lang. Pero may timing yan. Hindi na, lahat na lang na oras, naglalaro. Ano matutunan nila doon? There is also time for congregational worship. Na dapat pagka congregational, nandito. Kung ano man style ninyo, may ano sila dyan, may turo dyan sa kabila, may turo dito. Dapat nandun sila. Hindi sila nagtatakbo dyan sa labas ng gate. Nakaupo. Amen. Letter C, nakaupo. Why don't a 12-year-old sit with their parents and listen to a strong, godly exposition of the Word of God by the pastor? Nung tinuturo ito sa amin, nawiwirduhan kami doon sa nagtuturo eh. Pero naobserbahan na namin beforehand pa. Kasi nandun siya lagi nakaupo doon sa likod. Asawa, anak, nasa tabi nila. Sabi nung pastor na inaatinan nila, Pastor Delphin, ng taga-Aklan, sabi niya, Brother Bob, please bring your children to yung Sunday school teacher, Sunday school for children, sabi niya. I'm sorry, I will let my children stay with me, beside me, and my wife. Yun ang sinabi niya. Nawirduhan kami. Bakit ayaw niya? Kasi pala, ituturo niya ito sa amin. Bakit kayo sit attentively? Kasi, di ba sabi sa Deuteronomy 6:6-7, while sitting, while lying down, pag nakasit kayo at may sinabi ng pastor na something na hindi lang maintindihan, Papa, ano yung sinabi? Makakatanong. Ay kung yung kaupo niya ay kasing edad na niya. Kasing edad niya ang kaupo niya. Kunwari, nandyan sila sa Sunday school teacher na separate. Kaedad niya, anong sinabi ng Sunday school teacher natin? Malay ko ba? Hindi din niya alam. Ay kung tata niya yung katabi niya, ay ganito yan. Pero pag-usapan natin mamaya ha, tatandaan mo lang yan.
Ay di matututo. Ayan yung essence ng sitting attentively. Si Jesus Christ nakaupo. At bakit hindi nangyayari yan? Kasi hindi ginagawa ng mga parents eh. Hinahayaan ninyo ng anak niyo lalabas doon. Yung kasama namin nasa church doon, sabi, sige, tinuro na dapat ang mga bata upo sa tabi ng magulang. Ay, hindi naman siya umiinom. Hindi naman siya nag-iinom ng ganito. Ay bakit every 15 minutes, every 10 minutes ay lalabas, magpapaalam? Okay, magpapaalam. Tatay, iihi ako ha. Payag yung tatay. After 10 minutes, tatay, iihi ako ha. Payag yung tatay. Sinong niloloko ng anak? Di yung magulang. Hindi naman naiihi. Gusto lang niyang lumabas. Punta doon sa likod ng kubeta at nagbabato-bato doon. Bakit ayaw niyong sundin? Ano? Parents, i-insist ninyo o kaya i-train ninyo yung anak ninyo nakaupo sa tabi ninyo at hindi naggagalaw-galaw na kung ano-ano ang ginagalaw. Hindi yung bibigyan ninyo ng drawing at idodrawing niya yung mukha ni Pastor Leonard na yung tainga ay mas malaki sa kabila, mas maliit sa kabila. Hindi yun. Makinig siya. Meron siya makukuha kahit hindi niya maintindihan lahat. At yun ang ginagawa ni Jesus Christ, nakaupo attentively. Wag niyong i-allow. Mag-walk around. Wag mag-walk around sa kung saan-saan habang nagkakaroon ng service. Ay, ito yung sinasabi ko na umiinom. Hindi naman umiinom, labas ng labas. Wala. You teach your children. Parents, i-teach nyo yan. Hindi kaya ni pastor na lahat siya na lang magsisita. O yung bata, bakit lumabas doon? Kayo yun. Ano pa ba labas ng labas ang anak ninyo habang nagpipris si pastor? Hindi tama yun. Dogs can be trained. Alam ba ninyo na ang mga dogs dati train? Yung mga aso namin sa bahay, hindi siya kakain pagka hindi ko sinabing amen. Ayun, ibibigay ko yung plato. Nandiyan plato, ilagay ko yung pagkain nila dyan. Ituturo ko sila. Pag tinuro ko, gaganon sila. Kahit naalis ako doon, lalayo ako doon, kahit nandito ako sa dulo, nandun pa rin sila, nakaganon sila. Pag sinabi kong, amen, kumain na sila. So yung aso, natitrain. Yung utak ng aso, kaliit lang na ganun. Yung utak ng mga anak ninyo, bata, ang laki, ganun. Ibig sabihin, pwedeng matrain yung bata kasi natitrain yung aso, nagaganon lang ang utak. Pwede yun. Hindi pwedeng hindi kasi nakita natin at ginawa ni Jesus Christ na na-train siya na umupo at mag-sit attentively. Diba? Without proper training, dapat may proper training. At dapat simulan nyo pagbata pa. Okay? Dapat hindi maging disruptive, mga distracting to others. Training may be difficult, but must be carried out. Dapat must be. Huwag niyong kaligtahan. Dapat gawin yung training. Not very difficult, but you can do it na conscientiously at saka meron pang isa dito yung word na kapinsan ng conscientiously na yan, and ididiin natin na it is the father's responsibility. Fathers, pwedeng tulungan ng mami, tumulong, can help. Pwedeng i-delegate ng papa sa mama kasi pupuntang magtrabaho ito, maghanap ng pera, i-delegate mama. Yung usapan natin kayo mga mami, importante ang lugar nyo dito. Okay? Ano pa? Letter D. He's in the midst of the adults. Sino bang kasama na kaupo? Dapat yun yung dahilan kung bakit yung missionary na si Bob Patnod, yung nagturo sa amin ng ganito, ay ayaw niyang dalhin yung anak niya dun sa Sunday School teacher. Kasama ko ang aking anak dito.
if you will excuse that, sabi niya. In-excuse naman siya. So, later on, tinuro niya, bakit? Kasi, mas matututo ka pagka kasama mo mga adults. Anong ituturo naman nung katabi? Baka, okay din na may turo yung Sunday school teacher, pero kung yung katabi niya ay nagpapasahan sila ng notes, nagpapasahan sila ng ano yung kakainin natin mamaya pag natapos itong nagsasalita ito sa harapan natin. Ayun ang pinag-uusapan. Ay kung tatay ang katabi, shh, makinig ka. Shh, makinig ka. Kaya kailangan yung dapat sit with the adults. Okay. Okay, hindi na natin basahin yan kasi marapit na mag-alas 12. Godliness will ang godliness kasi natututunan sa mga matatanda. Hindi mo matutunan sa kapareho mo ang edad. Okay? Okay. So, wisdom will not be learned from their peers, which are equally foolish. Ang wisdom ay matututunan mo sa mga matatanda. Okay. So, dapat kasama mo lagi, kaupo mo, kahit na hindi maintindihan, makinig siya. Pilitin mo na makinig sila. Okay? So, ano pa ba? Bigay ko naman to kay Pastor Leonard, so mababasa ninyo. Ano yung huli? Let them sit beside you during service para masiko-siko mo sila. Makinig ka. Makinig ka. Puka ng maayos. Hearing and asking questions. Aba, hearing and asking questions. Sinong tatanungin niya? Yung kasama niya na foolish? Dapat mas matanda ang tanungin niya. Mas matanda. Jesus at the age of 12 is sitting and listening and asking questions. Sino yung mga tinatanong niya? Mga doctors. Wala dito? Saan ba yun? Ayan, nasabi ko na yung mga yan, iba dyan. Sino yung tinatanong ni Jesus Christ? Mga doctors of law, mga yun. Yung in the midst of the, nakaupo siya, hearing and asking. Verse 46. Mga doctors yun ang tinatanong. So dapat, ang mga anak natin, pagdating ng 12, ang tinatanong, si pastor. Ang tinatanong, ikaw na tatay. Ang tinatanong, nanay, ikaw. Hindi niya tatanungin yung kanyang kapwa niya na 12 years old na. Foolish din. Okay? Okay. Ito. Oo nga, sinundan mo nga na, sige, itabi ko yung aking anak dito, katabi ko. Pero papabayaan mo naman. Ang worst pa, ibibigay mo yung cellphone mo sa kanya. Bibigay mo sa kanya kasi pag may cellphone siya, tahimik siya. Laro siya doon. Wala, hindi siya nagdi-disturb pag may cellphone. Delikado po yun. Ang cellphone na yan nakakasira sa bata. Hindi na nga siya nakikinig sa church kasi nilalaro niya cellphone Ay, ikaw naman na tatay at saka nanay, ginagawa mo, pacifier yung cellphone. Mali po yun na training. Tinitrain mo siya na hindi siya makinig. Tinitrain mo siya na hindi siya sumunod sa pastor. Hindi tama yun. Ang masama, ang nanay at saka tatay ang gumagawa. Yung cellphone niya habang nagpipreach si Pastor Dulay nakabukas, nandun sa messenger. At para hindi makita ni Pastor Leonard na nagsi-cellphone siya, ganito yung style niya, nandun sa baba. Tapos nakaganyan. Tapos pag may magtutut, kunwari, bakit? Sino ba ang kausap niyo pag nagpo-preach si Pastor Dulay? Diyos ang ginagamit ay pastor. Ang kausap niyo ang Diyos. Bakit sumisingit itong cellphone? Amen. Hindi dapat. Sa amin, patay ang cellphone namin pag nagsiservice. Kaya lang nag-apostatize na ngayon.
nakabukas na ngayon. Pero noon, nung unang simula, patay. Sabi ng pastor namin, if you are a doctor on call, put it on vibrate. Doktor ka ha, kung fireman ka, sige, vibrate ha. Hindi yung tututututututut. Nagpipreach ang pastor, tutututututut. Mali po yun. Hindi ninyo nire-respeto yung salita ng Diyos pagka ganon. Ay nakita nung anak na ginagawa mo, ay di ganon din. Tinuruan mo yung anak mo na maging ganon. Hindi tama. Hindi tama yun. So by 12, si Jesus Christ nagtatanong. Oh. No, sleeping while the preaching. Si Jesus Christ ba natutulog? Habang yung preacher nag-preach? Palagay ko hindi. Dapat i-train natin ang mga anak natin bago mag-12 years old, marunong nang umupo, marunong nang mag-listen, marunong nang magkinig sa salita ng Diyos kahit na 1-2 oras pa yan. Pwede yan, pwede. Kasi nasa training eh. Kulang sa training yan kung hindi mo magawa yan. Okay, doing his father's business, Luke 2:49. Bata pa lang, 12 years old pa lang, si Jesus Christ, ginagawa na niya yung business ng Father. Ang 12 years old ba? Ikaw 13 years old, mahirap bang magbigay ng tracts? Mahirap bang magbigay ng isang maliit na papel na, yung tracts ba? O tatayo ka dun sa labas na yon at kung may dadaan, babasahin po. Mahirap ba yon? Mahirap ba yon mga 12, 13? Mahirap ba? Hindi, di ba? Pwede na yung i-train. 2 years old pa lang, pwedeng magbigay. At ang pinaka-importante po dito, mas maganda, 12 years old, ligtas na sila. Kasi hindi mahirap i-train ang bata na hindi ligtas. So, i-train ninyo. Oh, mas maganda ang 12 years old, ginagawa na yung father's business. Pero kung wala pa siyang father, yung father na big letter F, mahirap. Kaya mas maganda, ang 12 years old ninyo, dapat save na para gawin na niya yung father's business. Pagka hindi pa save, di yung father na small f ang gawin niya, kayo yun. Kayo yun. Pero dapat mas maganda save. Okay? Okay. Mga 8-year-old, pwede nang maligtas dyan. Nakakaintindi ba ang 8 years old nang namatay? Nakakaintindi ba ang 12 years old ng nalibing? Nakakaintindi ba ang 8 years old ng nabuhay magmuli? Oh, explain lang ninyo. Explain Maintindihan nila yon. Tapos sabihin nyo sa kanila, anong gagawin mo dito sa naintindihan mong yan? Paniwalaan mo. O pag ano yung paniwala? O di maghanap ka ulit ng explanation ng paniwala. Ay ganun pala tatay, ganun pala nanay. Oh. Ganun yun. So, bago mag-12, gawin ninyo yan. Responsibilidad ninyo yan, tatay at saka nanay. If you don't do that, mamatay ng maaga si Pastor Dulay, Leonard. Pwede naman niyang gampanin eh. Kasi pastor siya eh. Pag may nakitang bata dyan, sino ang tatay mo? Oh, kakausapin niya. Pwede ba pag nakita ko ulit na ganyan siya, pwedeng i-authorize mo sa akin na pagsabihan ko siya? Pwede niyang gawin yon. Pwede. Kasi ibibigay mo sa kanya yung authority mo eh. Pwede. Kaya lang, kung lahat ng bata ay gawin nyo, ibigay sa kanya, ayaw ko nang magpastor pagka ganun. Mamamatay. Okay. Let us train our children to be godly by 12 years old. Amen? Amen. Dapat. 12 years old, godly na dapat. Mahalata ninyo, number 1 pa lang tayo, alas 12 na, ano? Paano yan? Number 1. Ay, number 2. Anong sabi dyan? Train your children to be responsible by 12. Dapat meron na silang responsibilidad by 12. Hindi yung 12 years old, hindi pa marunong magluto. 6 years old ako, marunong na akong magluto ng kanin. At ang gamit pa namin noon ay hindi yung pipindutin mo na rice cooker.
magbibuild ka ng fire. At yung kanin, gaganunin mo. Kung gaano kadami yung kanin, rice, yan din ang dami ng tubig. Tapos, mag-build ka ng fire at alamin mo na, yung fire na yun, kailan ko aalisin para hindi masunog yung kanin. Tinuro yun lahat ng aking magulang. Ay ngayon pipindutin mo lang yung rice cooker hindi pa marunong yung mga 12 years old ninyo Mga 12 years old ninyo, marunong kayo magluto ng kanin? Okay, marunong kayo magprito ng itlog? Baka naman prito kayo ng itlog, masunog pa. Ituro nyo yun. Huwag nyo gayahin ang aking asawa. Gagamitin ko ng example. Sabi sa aming anak, pagka tinuro niya ako paano magluto ng langgunisa. Sabi niya, pag wala ng tubig, luto na yan. Okay. Layas na kami. Punta kami sa ospital kasi may ospital yung panganay namin. Yung pangalawa, siya yung magluluto. Tingin ng tingin yung aming pangalawa, may tubig pa. Alis. Uy, may tubig pa. May tubig pa. Ulit. Tapos tinawagan niya yung mami niya, Mama, may tubig pa, pero ang kulay naman, itim na. Ayun pala, yung longganisa, pag naubos na yung tubig, lalabas mantika, mukhang tubig. Ay hintay siya na mawala yung tubig. Nasunog na yung longganisa, naging itim na, hindi pa rin luto. Sa tingin niya, hindi pa rin luto. Kasi ang sabi ng nanay, pag wala na yung tubig, luto na. Mali yung turo. Kaya dapat ayusin ninyo yung pagtuturo. Detalyado ang pagtuturo para maging responsible lang yung mga anak. Dapat detalyado. Kasi nga wala silang alam Sinabi natin kanina, di ba? Walang alam. Kayo ang maglalagay ng ang isip nila ay parang cup na walang karga. Ilagay mo dun yung tubig, marumi o iinumin nila yan. Kayo mga magulang, ang maglagay sa cup na yun, malinis na tubig. Kung hahayaan ninyo malinis at saka madumi ang doon, iinumin pa rin niya yan. Kaya responsibilidad ninyo na maglagay ng malinis na tubig. Kung mainom nila yung pangit, edi yun ang magiging buhay nila. So, conclusion, pati yung aso, nung binigay namin sa aso yung niluto ng aming anak, yung aso, ano ako? Aso ako, kakain ng uling? Magturo tayo ng maayos. Be responsible sa 12 years old. At saan manggagaling yun? Nanay at saka tatay. Hindi sila magiging responsible kung hindi ginawang responsible ng nanay at saka tatay. Ilang araw si Jesus Christ na nandun sa nanaiwan? 3 siya na naiwan, pero nagbiyahe pa ng isang araw, napauwi, nagbiyahe ng pabalik, di 5 araw na nandun si Jesus Christ. Naiwan. Hindi ko alam kung magkano ang pera niya noon, pero alam niya na i-budget yung pera niya na ganun kahaba. Alam niya ang responsibilidad niya kung saan siya matutulog. Alam niya ang responsibilidad niya kung saan siya kakain. Alam niya yun. 12 years old siya. Ngayon, ang mga 12 years old natin, Mami, Daddy, Mami, saan nilagay ito? Mami, saan nilagay dito? Wala nang ginawa kundi puro Mami, Daddy, Daddy, Daddy. 12 years old, meron ng responsibilidad. Yung apo namin na yan, 6 years old, tinuruan ko na mag-jack ng sasakyan at paano mag-jack at tanggalin ang gulong. Ang problema, nung natuto siyang nag-jack, kahit alin na nang-jack, ginadjack niya. Natutuwa sapagkat ang liit-liit niya, bakit na itataas ko ito? Ang laki-laki. Buti hindi niya ginak yung bahay. Okay, so hindi natin matatapos lahat ito. Hindi natin matatapos kasi number 2 pa lang tayo, di ba? Iiwan ko kay Pastor Leonard dito. Mayroon tayong pupuntahan na na kailangan malaman ninyo. Kasi kung hindi ninyo gawin yon, hindi matututo yung bata Hindi niya malalaman na kayo yung authority. Hindi niya matututo. So lampasan natin na yung number 2, 3, 4, 5 na yan.
5, kasi hanggang 9 yan eh. Hanggang 9. Puntahan natin ngayon yung verses na nagsasabi na dapat gamitin natin ang rod. Dapat gamitin ang rod. Kasi yan o, number 3 yan. Train your children to hang around the right crowd. Dapat hindi sila kung sino-sino ang magiging barkada. Ang barkada nila dapat tatay at saka nanay. Mag-ingat kayo sa mga chat na yan. Chat group nila. Dapat ka-chat niya tatay, nanay. Mag-ingat kayo dyan. Number 4, anong sabi dyan? Train your child to have hunger for truth. Dapat alam nila kung sinong pumatay kay Goliath. Sinong pumatay kay Goliath? Sila Lapu-Lapu. Hindi, mayroong bata na hindi makasagot eh. Hindi makasagot, sabi ng nanay. Limang letters lang yun. Ibibigay ko yung 3 na letters sa huli. Isipin mo lang yung unang 2, masasagot mo na. So, inilagay niya, blank, blank, V-I-D. Ay, sabi ng bata eh. Alam ko na, mami. COVID. Si COVID daw, nagpatay sa kay Goliath. Hindi. Mali na naman yung turo nyo. Turuan nyo na maayos. Train your child to be respectful. Dapat 12 years old, respectful na sila. Dapat marunong na silang magpo at saka opo. Si Jesus Christ, kung merong Hebrew na po at opo, ginagamit niya yon. At tinuturo yung po at opo, hindi basta-basta nilang natutunan yon. Huwag kayong manggaya dun sa isang magulang na tinanong ng pastor anong lesson nyo kaninang umaga? Tinuruan po ako ng magulang ng po at opo. Tanong ng pastor, natutunan mo naman? Sabi ng bata oo. Mali ang turo ng magulang. Po at opo, hindi pa maituro. Ang sagot niya sa pastor, oo. Okay, train them to be totally dedicated by age 12. Number 6 na yan hindi na natin didiscusin, kayo na lang yan. Number 7, train them to make the right choice. Bata pa lang, dapat alam na, tinuturo na ninyo na, ang mapapangasawa mo, dapat ligtas Huwag kang mag-asawa ng mga hindi ligtas. Tinuturo yun, 12 years old and below. Kasi kung hindi niyo ituro yan, pagdating ng 13, may girlfriend na natagalabas, classmate niya. Ituro ninyo yan. Hindi niyo basta-bastang palampasin yan. Train din to have practical skills. Ang anak ba ninyo, 12 years old, marunong nang magmartilyo ng pako at papasok sa pinapakuan? Si Jesus Christ, carpenter yan Carpenter yan. Tinuruan ng tatay kung paano maglagare, paano magpako, alam niya kung paano mag-carpentry. At ang ibig sabihin ng carpentry noong panahon, kasama yung pagmamasonry, kasama yung stone, kasama yung pagsimento. Kung wala man simento noon, kasama yung pag-excavate ng bato. Kasama yon. Alam ni Jesus Christ yan. Carpenter siya train them to be obedient. At by age 12, dapat obedient na sila. Pag meron kang inutos sa kanila, dapat sundin nila. Hindi yung pag may inutos ka, wait lang. Bakit wait lang? Di ba, ginagawa nyo yan? Kasi ngiti nga ng ngiti, di ba? Children, pag may inutos ng magulang, anuman ang ginagawa mo, ibaba mo yan at gawin mo yung inutos ng magulang. Dapat 12 years old and below, nagagawa na niya yun. Yung mga 13 years old natin, wait lang ang sagot Kayo naman mga magulang, huwag niyong palampasin yun. Pag sinabi niyang wait lang, huwag mo palalampasin yun. Sapagkat kung hindi mo, pag pinalampas mo yon, hindi mo siya tinuturuan na maging obedient. Tinuturuan mo siya na maging disobedient.
Turuan mo na ang pula ay stop at ang green ay go. At ang orange ay mag-minor ka. Pag hindi mo itinuro yan, anong red, anong white, green dyan? Yan mangyari sa inyo pag hindi nyo tinuro yung obedience na yan. Amen. Pag nahuli ng pulis, tatawagin ka naman. Hindi mo tinuro eh. Kasalanan mo yun. Amen. Okay. So, lampas na tayo dyan. Paano iparamdam sa mga bata na meron talagang authority? Meron sa Proverbs. Lampasan natin ng marami tayong malalampasan. Ito. Isang slide lang na dito na dapat ang mga bata ay matuto ng no, matuto ng don't touch, matuto ng sit down, matuto ng come here, matuto ng don't move from the chair, matuto ng stop from the crib. Crib pa lang, dapat matutunan niya yan. Bakit? Pagka hindi niya natutunan, lalo na itong stop na ito, dapat merong boses na marinig ng anak ninyo na pag sinabi mong, Wycliffe, stop! Dapat stop siya. Sino yung tumawag na yun? Boses ng tatay ko yun . So titingin siya, bakit stop? Kasi ang tatay niya, nakita niya may rumaragasang truck. At hindi nakita ni Wycliffe yun, magkukross na siya ng road. Ay di masagasahan siya. Pero yung tatay, nakita niya, nandun siya sa taas. Wycliffe, stop! Dapat sumunod. Pagka hindi sumusunod ang anak niyo sa salita ninyo, nako, mamamatay siya ng maaga. Di ba? Yung verse na binasa natin, nung unang-una pa, that you will live long in this. Or pagka hindi kayo sumunod, mamamatay kayong maaga. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Pahingi ng kunting oras Sabi natin, kunting oras, di ba? Ano ba yung sinabi ng Proverbs? Ito, maganda sana ito na diskusyonin, pero marana tayong time. Yung edad ba na yan. Ito. Sandali lang 1 to 6 months old, dapat makapag-upo na siya ng 30 minutes. 2 to 2.5 years, sit quietly and with the company of a full hour. Isang oras. Dapat 4 years old, dapat nakakaupo na siya ng 2 hours na noiseless. Hindi nagsi-cellphone. Nakaupo siya na nakikinig. 4 years old Amen. Yun po tinuro namin. Nasa amin po yan noon. Sabi mo, sobra naman yan. Sobra naman. Ano bang ibig sabihin yung from the crib? From the crib, bata pa lang, simulan nyo. Kasi kung hindi nyo gawin yan, hindi siya maging ganun pag 12 years old. Okay. So, punta tayo sa Proverbs. Yan. Dapat manalo kayo sa war of wills. Pagka natalo kayo sa war of wills, hindi kayo magulang. Ang anak ninyo ang nasusunod. So from the crib dapat ang Bible formula ay he that spared the rod hated his son. Dapat daw, ibig sabihin nito, paluin mo dahil love mo ang bata. Kung hindi mo papaluin, ang rod kasi is a symbol of authority. Ang pamalo, symbol of authority yan. Pagka hindi mo ginamit yan, hindi mo pinapakita na ikaw ang authority. So gamitin mo. At ang paggamit dyan ay dapat love. Love mo yung bata, kaya mo papaluin. Okay, Proverbs 19:8, chasten thy son while there is hope. Chasten mo. Pagka wala ng hope, matanda na, wala na, aawayin ka nun, isusumbong ka na dun sa bantay bata. The blueness of the wound, yung pag pinalo mo yung bata at magkaka-blue, hindi naman siya mamamatay. Bible ba yan?
Yan oh. Ang yang blue na nga yan eh. Cleanse it away evil eh. The inward parts of the belly. Wala dito yung mamamatay. Wala pa. Okay. Saan dyan? Train up a child. Yan. Nabasa na natin. Foolishness. Nabasa na natin kanina yan. Withhold not correction. Huwag mo daw i-withhold. Dapat i-correct mo. Hindi siya mamamatay pag pinalo mo. Thou shall beat him with a rod. Thou shall beat him and shall deliver his soul from hell. Alam mo, pagka ginamit mo yan, mas malaki ang tsansa na yung soul niya ay may di-deliver from hell. Maliligtas pagka ginamit mo yan. Proverbs 29:15-17. If the rod and reproof, give wisdom. Paano ba nagkaroon ng wisdom si Jesus Christ? Pinalo ba siya? Palagay ko hindi. Kasi masunurin siya. Yung mga kapatid niya, napalo. Siya, hindi siya. Masunurin siya eh. Give wisdom. But a child left to himself bring it his mother to shame. Pabayaan mo yan, ikaw din ang magsisisi, nanay. Nanay ang binanggit hindi tatay. So, ibig sabihin, importante yun. Parehas kayo dapat. Pag pinalo ng tatay ang anak at bumunta yung anak dun sa nanay, hindi sasabihin ng nanay na, anong ginawa mo sa anak natin? Bakit mo pinalo yung anak natin? Hindi. Dapat kung pumunta yung anak mo sa iyo nanay, at nag-iiyak pa at sinusumbong ang tatay, kunin mo yung pamalo ng tatay at paluin mo pa rin yung anak para wala na siyang opsyon kundi mag-obey. Ganon dapat. Hindi yung paluin ng nanay at tatay, yung anuhin ng nanay. O kaya pupunta sa lola. At sasabihin ng lola, anong ginagawa mo sa aking anak? Apo. Dapat yung lolang paluin pagka ganon. Okay. Correct thy son, and she shall give the rest, yea, he shall give delight unto thy soul. Okay. Hindi na natin madidescribe lahat-lahat yan kasi isa-isahin ulit yan. 1, 2, 3 yung Proverbs na pinasa natin. I-explain ulit. I-demonstrate ngayon natin kung papaanong pamalo. At mamamalo kayo, hindi sa labas ha. Mamamalo kayo, ipaintindi nyo sa bata na ako ang authority, hindi mo ako isusumbong sa bantay bata, ako ang tatay mo. Dapat alam nila yon. Dapat alam din nila kung bakit mo siya pinapalo. Pinapalo kita kasi inutusan kita na magdala ng isang timba ng tubig dito. Ay isang oras na, ay hindi pa dumadating yung isang timba ng tubig. Kaya kita pinapalo. Dapat pag sinutusan kita magdala ka dito ng pinggan, pag inutusan kita na maghugas ka ng plato pagkakain, at ang ginawa mo ay pumunta sa kubeta at isang oras ka sa kubeta na tumatae, dapat kayo mga magulang, iayos nyo yon. Hindi nyo pababayaan. Kaya, paluin! Sapagkat ang palo is ng authority. So, akin na, meron na kaming usapan dyan na kung sinong papaluin eh. I-demonstrate natin yung pamalo para hindi kayo papalo ng hindi tama. Ayan, si apo ni, wala naman si Pastor Ben dito, kaya yung apo niya ang papaluin natin. Doon sa amin, ganito ang pamalo din namin. Aywan ko kung kaninong pamalo ito. Sinong may-ari nito? Kay Pastor Leonard pala, pamalo niya sa kanya. Ang kulang lang dito sa pagkakaiba ng pastor, pamalo ni pastor at saka yung amin. Ang nakalagay, may nakasulat dito na Proverbs 22:6. Ganon dito. Nakasulat pa doon, Proverbs 22. Kaya papakita namin sa bata. Basahin mo nga yung Proverbs sabi ng tatay, papaluin ng anak, di ba? Sige. Magpapapalo ako sa iyo. Ngayon, ang pagpalo ay ganito. Yan ang pagpalo ay hindi ganyan ha. Ang pagpalo ay hindi ganon. Pag ginanon, anong ginagawa mo? Pitik. Hindi ganon. At saka ang pamalo ay hindi ka galit.
Kasi pagkagalit ka na namamalo, hindi mo sinusunod yung banal na kasulatan. Hindi mo masunod yun. Hindi love pagkagalit ka. Dapat hindi ka galit na mamalo. At dapat alam mo kung saan ang papaluin. Hindi ulo, hindi dito, hindi dito sa baywang. Ang dapat paluin ay dito sa lugar na may meat. Dito, puwet, lalo na ang puwet. Ha? At saka hindi yung mahina. Dapat may associate ng bata yung sakit ng pamalo sa ginawa niyang hindi tama. Kaya dapat masakit. Di ba sabi blue? The blueness of your anong nangyari diyan? O di bale tapos na rin naman tayo. The blueness, kahit na mag-blue ito. Paluin mo na mag-blue. Para matandaan nila. Tatay? Matatay, ha? Yung mga puro hindi yata kayo namamalo, ha? Basta siguraduhin ninyo na walang nagkakamera sa inyo at ipapadala nila dun sa bantay bata. Okay? So, ganito. Okay ka lang, napaluin natin ikaw. Nang malakas, ha? Ha? Malakas, ha? So, ganito, ha? Natapos kayo mag-usap, mapapaluin mo ng isang ganon. Para masakit. Kasi kung hindi masakit, ay hindi magbabago. Tatawanan ka lang, pupunta doon sa... At saka tignan mo rin, baka niloloko ka ng anak mo. Ibaba mo yung kanyang pantalon. At para hindi siya, baka may wallet siya doon. Baka, tignan natin. Tingnan nyo. Pagka meron siyang ganito, niloloko kayo. Uy, alika dito, papaluin ka ulit. Dapat wala ito. Napapaluin. Dapat ganyan. Ibaba pa nga ninyo yung pantalon niya. Punta ka sa kwarto eh. Dahil anak, mahal kita ha. Kaya kita papaluin. Ha? Hindi na natin gawin. Ang ano doon, alam niyo kung paano mamalo. Okay. Hindi yung pitik. Dapat palo. Amen? Salamat, busy ha. Sa susunod, papaluin na walang karton ha. Okay. So, ganun po ang pamalo. Kasi, ang pamalo is a symbol of authority. Pagka hindi ninyo ginawa yan, hindi ninyo ini-exercise yung headship, yung authority, yung ano na ilagay nyo sa utak ng anak ninyo na, uy, meron pala akong susundin na authority. Hindi niya makukuha yun pagka hindi nyo ginawa yun. Dapat masaktan. Pero dapat matrain ninyo kasi muna silang sumunod. Sunod sila ng sunod sa'yo. Ngayon, kung na-failure ka sa pagturo, edi kailangan ng biblical pa rin na pumalo. Biblical na mamalo. Amen? Gawin ba ninyo yan o hindi? Kasi yung last na slide dito ay sabi, parents, you make your call. Sabi dyan, ilagay natin ha. Kayo ang magkukol. Yan. Kayo yan. Kung hindi nyo gawin yan, kayo rin ang may kasalanan. Kayo rin ang may sagutin nyo yan sa Panginoon kung hindi nyo gawin yan. Merong example na 13 years old, okay na siya. Walang iba kundi si John Boyce. Hindi. Sino ba yung... si Bob, senior, Bob Jones University, yung senior 13 years old pa lang siya, superintendent na siya ng school. Tayo dito, 12 years old, lampa. Ayusin natin. Yung isang kasamahan natin dito na si Pastor Josiah, 14 years old, okay na siya. Pinagpipreach na yata siya. 14 Dapat ganun tayo. Okay? So dapat intindihin niyo yan, magulang. Parents, you make the call. Kung hindi niyo i-call na i-train niyo ang mga bata niyo, mahihirapan kayo later. Mahihirapan kayo. Amen? So let's pray. Heavenly Father,
tulungan po ninyo ang mga magulang na i-train nila kanilang mga anak na maging maayos by the time na dumating na 12 years old sila. Tulungan mo rin po ang mga anak na makasunod sa kanilang mga magulang at na